malelat. Paliwanag ng Pulse Asia, may scientificong paraan sila para masukat ang sentimiento ng publiko kaugnay sa eleksyon. Kung sila'y nasa lungsod o sila'y nasa rural areas, kung sila'y babae o lalaki, at mga partikular na iba pang attributes. So, ang tawag doon ay representative survey. Maraming mahaba yung proseso, ngunit ito yung tinatakda at nakasulat at maaring suriin ang sino mang gustong sumuri. Kinomisyon man daw o hindi ang survey, ayon sa Pulse Asia, kumpiyansa silang hindi ito na-impluwensya ng kahit sinong politiko. Tiniyak din ng Ibon Foundation ang kredibilidad ng kanilang survey. Hindi siya funded by any politician. So dahil nagmumula siya from internal resources, kung pinapatupad namin siya, ang interest namin doon ay malaman kung ano ba talaga yung pulso ng mga mamayan, hindi sa mga kandidato. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang SWS pero hindi sila nagpaunlak. Unang sinabi ng isang presidentiable, hindi lahat ng survey mapagkakatiwalaan. Siyempre, parating ng election, bigla kang makita mga survey groups na nag-uusbungan. Yun ang mga sinasabi namin na siguro yun ang dapat tingnan at huwag bigyan ng pansin. Hindi nagustuhan ng The Issues and Advocacy Center na gumagawa rin ng mga survey ang pahayag ng presidentiable. Sabi ng director nito na si Ed Malay, insulto rin daw ang pahayag sa mga residente ng Quiapo. Mas mainam daw kung mas maraming grupo ang magsusurvey para mabigyan ang mga botante ng mas malawak na impormasyon para sa kanilang pagpili ng kandidato. Ayon naman sa Ibon Foundation, may paraan naman para malaman ng publiko kung dapat paniwalaan ang survey o hindi. Dapat daw tingnan ang track record ng kumpanyang gumawa nito. Pwede rin daw mapusisi kung paano ginawa ang survey, lalo pat minsan pwede raw magamit ng politiko ang survey para palabasing malakas ang dating niya sa mga botante. So humigit kumulang 48 million na botante ngayon. Posible may ilan dyan apektado sa bandwagon effect, pero posible din malaking bilang ay hindi na apektado sa ganung klaseng bandwagon effect. Sabi naman ng Pulse Asia, ang pinakamalaking impluwensya sa mga botante ay ang advertisement pa rin na lumalabas sa media. Malaking impluwensya rin daw ang dikta ng pamilya. Eventually, yung botante ay sovereign. Walang dapat makapag-influensya sa kanya, kundi ang sarili niya. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Mag-asawa at kanilang anak patay sa pamamaril sa silang sa Cavite. Panibago na namang acid attack sa Hong Kong. 30 ang sugatan. Tito Soto at Helen Gamboa, mabigat daw ang loob sa nalalapit na kasal ng bunso nilang si Shara. At maglakbay sa malapalasyong set ng telefantasyang The Last Prince. Tutok na dito sa 24 Oras. Saang presinto ka pupunta sa darating na eleksyon? Dati, may 350,000 na presinto kada halalan. Pero dahil computerized na ang 2010 elections, magkakaroon ng tinatawag na clustered precincts. Pagsasama-samahin ang 5 hanggang 7 regular na polling precinct para pagsilbihan ng isang counting machine. Maaari pa rin hanapin ang inyong pangalan sa nakagawiang voters list. Ang mahalaga lang ay tingnan kung saang cluster kabilang ang iyong presinto. May 82,200 counting machines na inaasahang makukumpleto sa February 22. Nakasalalay ang fully automated election sa pagdating ng mga nasabing makina. Di lang yan ang kailangan nating usisain, kaya't abangan ang mga susunod pa nating leksyon sa eleksyon.